Episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfredo Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfredo Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfredo Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng Alfredo Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million, at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B-license lang ang hawak ng 2 kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganon din sa kontrata ng Alfredo Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, participate in any business or be financially interested in any contract with the government.
Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na plunder law, ang crime na plunder ay identified as any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth is defined as any asset, property, business enterprise, or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Also, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putakin na ba? Tanungin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga maka-Duterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China. Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nag-tridor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakailang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dosenang Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough.
Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan iahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, iahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings, hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, naobligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit deed of sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin, kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon.
Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte, accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi i-dismiss ang kaso? Ang ebidensya lang na prinisenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news. Kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon. Samantalang ang back channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambassador sa China noong mga panahon na yon, taliwas sa sinasabi ni Enrile. Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng ma-confirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kinumpirma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile Notes yun o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para madeklara ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos. Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012. Kung papanoorin nyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari. Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagdedebate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin nag-walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, naobliga akong tapusin ang interpellation. Kasi ang subject ng privilege speech ko that time ay tungkol sa pagkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur, habang tungkol sa back channel talks naman ang mga tanong niya. Ayon sa basic rules of parliament, bawal ang ganon. Dapat ang interpellation ay tungkol lamang sa subject ng privilege speech.
In short, it was already an irregular proceeding and I had to stop it. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrile. Sensitibo ito at maaring makaapekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Being a former AFP officer, conscious ako about unnecessarily divulging classified information. In fact, kasama mismo si Enrile doon sa executive session sa Malacanang nung pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Panuurin nyo ang mga bidyong ito. Bini-briefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin, pero nung nagdebate kami sa Senado noong September 2012, nagmamaang-maangan siya na hindi niya alam kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon. Bakit wala siyang sinabi sa publiko tungkol dito? Ganun pa man, sinagot ko pa rin siya hanggat sa kaya kong sagutin without compromising the Back Channel Talks or my role as Back Channel negotiator na maaari ko pa rin gampanan noong mga panahon na yon. Regardless, simula noong 2012 nung unang nilabas ang isyong ito hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas si Enrile na kahit anong ebidensya ng sinasabi niya na mali na ginawa ko. Kasi nga, ang lahat ng ito ay base lang sa intriga at fake news lamang. Para klaro kung ano ang gusto ko talagang mangyari nung Back Channel Talks, pakinggan natin si Enrile na mismo sa bidyong ito. Alam mo, yung Scarborough, tayo, hindi sa atin yun eh. Squatter lang tayo dun. It's outside of the Treaty of Paris. At ang kaalaman ko, outside of UNCLOS sa atin as far as we're concerned. But historically, ang mga tao natin nagpupunta doon, nangingisda. Ang akala natin, pag-aari natin yon. Sa aking intindi, si Del Rosario, gusto niya maayos na ang usapan, kausapin ang China na diplomatically. Si Trillanes gusto niya paalisin yung mga in-check doon sa Scarborough dahil nandun sila, nandun din ang natin, Coast Guard natin eh. Maliwanag, di ba? It's ironic na mga pro-Duterte ang nagre-raise palagi ng isyong ito, pero bulag sila sa mga pagbebenta ni Duterte ng mga interest natin sa China. Hindi lang sa West Philippine Sea, pati na rin sa mga pogos, vaccines, infrastructure projects at iba pa. Sana po naliwanagan kayo sa isyong ito. Bottom line, huwag magpapaniwala agad sa mga kasinungalingan ng mga taong kagaya ni Enrile na isang martial law administrator at plunderer at Duterte na linggo-linggo ninyong napapanood magsinungaling sa publiko. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they
finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The